Mga kapuso, nagbabalik po tayo dito sa PNP Custodial Center at makakausap natin ngayong umaga PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo. Ma'am, please join me. Thank you. Good morning po. Good morning, Sir Ivan. Kakapasok lamang po, o kakalabas lamang ni Colonel Jean mula sa loob ng PNP Custodial Center kung saan nakausap na niya at nakita niya si Alice Go at si Pastor Apollo Kibuloy at ang iba pang mga nakadetain dito ng KOJC members or leaders. Ano ho ang update na maibibigay niyo sa amin? Kumusta po si Alice Go at gayon din si Pastor Apollo Kibuloy? Si Pastor po ay kakatapos pong mag-almusal at na-deliver po yung, naibigay na po yung rasyon nila na pagkain. Ang pagkain po nila ngayon ay hard-boiled egg at saka corned beef po at kanin at kape po. Ito po ay rasyon galing sa PNP. Rasyon po yan, okay? pare-pareho po sila. Normally po, nadi-deliver po yan ng mga alas 6 po. So nakita ko po kanina, although yung iba po ay tulog pa po. But si Pastor po ay nakausap ko personally po, kinumusta ko po yung sitwasyon niya. Ang sabi po niya ay okay naman po siya, although nag-a-adjust, nakapagpahinga naman daw po siya. At may isa pa rin po akong inmate na babae na nakausap po doon po sa tatlo na gising na rin po at nagbabasa po siya ng libro. At okay naman po, although expected naman po na nag-a-adjust sila, ibang environment po ito. At si Alice Go po ay hindi ko na rin po inistorbo dahil nagpapahinga pa po siya. Natutulog pa, Opo. hindi pa nag-aalmusal. Opo. Ma'am, balik tayo kay Pastor. Yung accommodations po nila dito sa Custodial Center, ito ho ba'y magkakasama sila sa isang kwarto o magkakahiwalay? Magkakahiwalay po, makahiwalay po yung lalaki, nakahiwalay po yung babae, hindi po sila nagkikita po. Magkakaiba po sila ng selda. Air condition po yung kwarto? Hindi po sir, ito yung typical na pinagkukulungan po natin sa mga inmay. Although tigi-tigisa po sila, sila lang po yung nandun sa selda. At isang maliit na ceiling fan po, isang bed at yung CR po nila ay open po. Kahapon po nagkaroon na ng return of warrant kay Pastor Kibuloy. What's next for him? Bakit nga pala hindi ho ni-require yung personal appearance si Pastor? This is not naman the first time na ang korte ay hindi nag-require ng physical appearance ng mga nahuhuli natin. In the case of Pastor Kibuloy and others po, ay if you may recall, Sir Ivan, yung kaso sa Pasig ay non-bailable. So minakapat ng judge na wag na siyang i-require physically, kundi i-return na lang yung warrant at i-manifest. May mga documents naman tayong pinakita like yung mugshot, yung pagbabasa ng warrant of arrest sa kanya. Same case doon sa RTC 106 sa Quezon City, hindi na rin ni-require yung kanilang physical presence po. For security reasons, of course. Nabanggit niyo ho yung mugshot. May mga reaction po na parang iba yata yung naging treatment sa pagpipresenta kay Pastor at kay Alice Go. Sa unang-una, yung mga nirelease po na photos ng PNP, naka-blur yung mukha ni Pastor, si Alice Go, hindi. Ano ho yung paliwanag ng PNP rito? Sir, linawin lang po natin, yung nilabas po namin na official mugshot po ni Alice Go ay blurred din po. Blurred din po yun. Yung mismong nirelease po ng aming opisina po na officially ay blurred. Same case din po. Doon sa mga iba po natin na mga nirelease po na photos before ay blurred din po. In compliance po yan sa utos po ng human rights po na hanggat maaari po ay hindi po ipakita. So even yung mga ordinary po na na-arrest po natin na galing po sa mga region at iba pa pong mga operating unit, pag naglabas po yan ng mugshot po ay nakatago po talaga yung mukha. Pero doon po sa pagpipresenta, si Alice Go, labas po ang mukha. Si Pastor, balot na balot. Yung nangyari po doon, sir, sa kay Alice Go po nung lumapag po sila ay naka-face mask lang po siya at yun naman po, sabi po niya okay naman po siya doon, pero kung mapansin niyo po nung nandun na po siya ay tumalikod po siya. So hindi natin siya mapuwersa po talaga na iharap. Karapatan niyo po naman yon. In the case po ni Pastor Kibuloy at iba pa po nung when they were informed po na ipapresent po sila sa media ay nakiusap sila na takpan po yung kanilang mukha and then kailangan nating pagbigyan, again, karapatan po nila yan. Ang importante po ay physically nandun po sila, although hindi nga po nakikita yung mukha, but we want to assure na sila po itong mga tao na to. Hindi naman po i-risk nila SILG, nila PNP, na ibang tao po yun. In fact, bago po sila ipiniresent ay nakausap sila personally po ni PNP and ni SILG po. Nagpahayag na po ang kampo ni Pastor Kibuloy, yung abogado niya, na hihilingin nila na mailipat ng kustodiya o kaya ma-house arrest. Ano ho ang reaksyon ng PNP rito?
Well, I understand po ay nagsalita na rin po yung Department of National Defense na parang they would at least object doon sa idea na doon ma-detain sa kanila sina Pastor Kibuloy at iba pa. On the part of the PNP, we have to understand, Sir Ivan, no? Ang nag-file ng kaso dito ay DOJ. So kung meron man pong magfa-file po ng comment or objection po, it should be the DOJ kasi naisampa na po yung kaso. Ang naging papel lang po ng PNP po dito, ang CIDG po ang nag-serve po ng waran. So sa lahat po ng proseso po dito ay kailangan po natin yung DOJ po. Kaya yung araw po na ito ay magmi-meeting po ang PNP and DOJ to discuss po what will be the next move po. Colonel Jean, maraming salamat sa panahon. Thank you, sir, Sa at ulitin po. magandang umaga. Nakausap po natin Colonel Jean Fajardo ang tagapagsalita ng Philippine National Police at kakalabas nga lang po niya mula dito sa PNP Custodial Center. At ayon sa kanya, nakausap niya ng personal si Apollo Kibuloy. Kakatapos lamang daw mag-almusal, ang kanya raw kinain ay hard-boiled egg at corned beef, kapareho ng iba pang mga nakadetine dito sa PNP Custodial Center. At yan po muna ang latest mula dito sa Campo Crame. Balik muna tayo sa studio. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.